akin Alvin, pangalanan na kita. Second day ko sa Dahig, pumunta ka sa bahay ni Spokes. Ano ang sabi mo? Diba? Plastic ka. Okay? Sinungaling ka sa pinakasinungaling. Ang sabi mo, hi, Miss Marlica, magsasalita po ba kayo sa event? Okay, nasa table po kami, nagkakape, kasama ko yung mga friends ko. Okay, nandun si Grace, I'm not sure, doon yung, I'm not sure kung nandoon siya, basta kami. Okay, hindi ko lang may mention and I'm not sure kasi kung nandoon siya or what. Dahil marami kasing labas-pasok sa bahay ni Spokes. Ang sabi mo sa akin, chipmunk, okay, Miss Marlica, magsasalita ka ba? Ang sabi ko sa'yo, ako okay lang ako kahit magsalita ako o hindi. So nung sinabi niya yun sa akin, ang understanding ko is hindi ako included sa program. 'Di ba? Hindi ka naman tanga, no? Para hindi mo malaman. I'm not that stupid like you, mga chipmunks. Di sabi ko, dahil unang-una hindi ko to event. Hindi naman ako pumunta dito para magbida-bidahan. I'm here for the Dutertes, for the Filipino people, and for Attorney Harry Roque. Then, sabi niya, sige, ilagay na lang, sabi niya ganun. Ay, hindi, sabi niya pala, una po kayong magsasalita. Okay, may text siya sa akin. Teka, babasahin ko lang Saan ba siya nag-text sa akin? Facebook ba? Kaya lang nakalib tayo sa sa YouTube. So, hindi ko mas makuha yung mensahe. Ang sabi mo sa akin, Chipmunk, sige, Miss Marlica, mauna kang magsalita. Nagluluto po si Spokes Harry Roque sa kitchen niya during that time na pumunta siya. Kasi si Spokes very busy. So, pinuntahan ko si Spokes. Sabi ko, Spokes, ikaw na unang magsalita sa program. Tapos sabi niya, ikaw na. So parang, bakit sinabi ko kay Spokes na siya dapat ang unang magsalita? Ay, sorry, may na-miss akong point. Pasensya na, kulang ako sa tulog pala. Ito pala, babalikan ko yung sinabi niya na, Miss Marlica, ikaw ang unang magsasalta. Pero, sana sana po, bawal po yung bangag-bangag at atakihin si Amy Marcos. Yan ang sinabi mo. Jutang ginina ka. Okay? I-recap ko lang dahil, baka may makalimutan akong information. Sabi niya, Miss Marlica, ikaw ang unang magsalita pero hindi pwedeng atakin si Amy at hindi pwede yung bangag-bangag kasi birthday ni Inday Sara. Okay, fine. Hindi ako nag-react. Pero in my heart, sabi ko, may nagkokontrol, may kumukumpas. Pero never ever kung sinabi kay Spokes Harry Roque yung sinabi ni Chipmunk sa akin. Kasi hindi naman ako gumagawa ng eksena. Kaya nung nasa kitchen si Spokes, sabi ko, Spokes, ikaw na ang unang magsalita. Bakit ko sinasabi kay Spokes na siya ang unang magsalita? Kasi pakikinggan ko yung speech ni Spokes na kung siya ay maglitanya ng bangag-bangag or against sa mga bangag, I will follow. 'Di ba? Aba, magsasalita din ako. Bakit si Spokes nagsasalita? Yun po yung totoong kwento. Eto na. Then, I think kinabukasan na ba yung event ni birthday ni Inday? 'Di ba kinabukasan na? So, nag-event na. Eto na nga. Nag-event na mga kababayan. So, may mga nagsalita bago sa akin kasi hindi kami on time dumating. Nung nagsalita na ako sa stage, okay? Kung pansinin ninyo, balikan nyo po ang speech ko, napakasimple. Greetings at pasasalamat sa taong bayan. Walang rant ng about bangag-bangag, about kay Amy Marcos, dahil nagpakita po tayo ng respeto sa birthday celebrant. At una, nagpakita tayo ng respeto sa mga organizers dahil hindi ko po event yon. So naintindihan ko, kailangan ko sumunod sa rules. Okay? So wala nang issue yun sa akin. Nagsalita na ako, pasalamat, hanggang sa si Spokes Harry Roque na ang nagsalita. Okay? Nung nagsalita, bago magsalita si Spokes Harry, sabi niya sa akin, halika Marlica, magbabangag-bangag tayo. Kakanta kami ng bangag-bangag. Ang sabi ko kay Spokes, kahit i-review niyo po yung video, Sabi ko, wag na Spokes.
Pero hindi alam ni Spokesroke na sinabihan ako ni Chipmunk na hindi pwedeng kalabanin ang mga Marcos at hindi pwedeng magbangag-bangag. Ganun po ako magbigay ng respeto sa event na hindi ko event. Sabi nga ni Spoke sa akin, ha? Sabi niya parang nagtataka si Harry Roque, si Spoke Sari, bakit ayaw kong samahan siya sa stage para magbangag-bangag? O kumanta ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Hindi ka na, ngayon ka pa ba parang sabi nga ni Spokes, ano ka ba nilalagnat? Bakit ayaw mong sumayaw dun sa stage? So syempre, sinabayan ko si Spokes. Yun na nga po yun, mga kababayan, na nagbangag-bangag kami. Takameta nyo, na witness nyo, na itong mga jutang gini ng mga newbies na akala mo pag-aari ang dahig, sinupress na kami. Ganyan. So ngayon, pinaami ko nga itong mga, marami kasi, alam mo mga kababayan, isang upuan to dapat, pero I don't know kung magbablog pa about this, kaya ang ganda-ganda kasi ng view ng Zurich, ini-enjoy ko habang nagrarant ako. Okay, here's the thing. Nung nakita nyo na ito sa video, nakita nyo naman yun kung paano kami ikat. So, premeditated po ang pagpagigil sa amin. Kami lang. Exclusive kami. Kaming dalawa lang talaga ni Spokes Harry. Bakit kamo? Si Kong Marcoleta nandoon, nagsalita din laban sa mga bangag. Although hindi ko napakinggan yung mga speech nilang lahat, I believe si Baste, lalo na si Baste, talagang inano niya yung mga Marcos. Ayaw niya na sa mga Marcos. 'Di ba? So, hindi ako makapag-react doon sa ibang mga nag-speech kasi hindi ko talaga narinig. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Okay? So maraming mga volunteers na kinakausap namin dito na mga nagsusumbong sa amin. Ang dami, sobrang daming chika boom boom dahil sa mga taong ito na akala nila sila yung bukod dangi na gumawa ng mga effort para magpakita ng support kay PRRD. Binastos nyo. Mga yawa mo. Ha? Tanan mo. Akala ninyo kayo ang bida-bidahan dito. Alam ko kung sino ang inyong mga katsikahan. Alam ko kung sino ang nag-uutos sa inyo. 'Di ba? Kaya nga tinatanong ko, hindi ko kayo inaakusahan na binayaran kayo. Nagtatanong ako, dahil ba sa 3 lechon o sino ang bumili ng lechon, nabigyan ba kayo ng tip ni Amy Marcos o kung sino pa man? Yun lang ang tanong ko. Hindi ko sinabing nakatanggap kayo. Tanungin nyo, nakatanggap ba kayo? Di kung hindi, let the people, 'di ba, decide kung maniniwala sila. Yan po, okay? Ano pa bang matatandaan ko sa mga eksena dun sa event na yon? So yan ang katotohanan. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga kasinungalingan pa, victim effect kayo. Chipmunk, ikaw Alvin Chipmunk, sinungaling ka. Then pumunta, ayun, nung nag-vlog pala ako, pumunta kami doon ni Spoke sa I will get gas, di ba? May coffee ba? Here's my card, darling. No. Hindi, okay yun. Ito na. Yun palang gas. Sige, no, we'll take care of it. Don't worry about it. Okay. Pahinging kape, pampataas ng amats. Please. So, anyway, ano pa ba? So, pumunta tayo Spoke sa Duterte Street, right? Yan. So, nung afternoon ng mga nag-vlog ako, I'm trying to recall yung mga nangyayari. Latte ako palangga kung may available. Oo. Yes, please. I love sugar. So, ngayon, mga kababayan, bear with me ang lamig sa Switzerland. Dali lang. Kunin ko lang yung salamin. Palangga, halika. Palangga, magkapi kayo. Okay, ngayon, mga kababayan, ikaw, Alvin Chipmunk, nandoon, inaabangan natin. Sino ba darating noon? Basta may darating. Hindi ko lang si Inday pa. Basta, I cannot recall dahil sa sobrang wala akong tulog masyado. Pero, tinatry ko i-recall yung mga pangyayari. Yun yung time na binabash ka. Di ba, Chipmunk? Binabash ka ng mga DDS supporters, ng mga supporters ng bayan all over the world. Anong ginawa mo? Hinila mo kami ni Harry Roque, Attorney Harry Roque at saka ako. Miss Marlica, parang ito yung context. So, once and for all, daw po kasi sinasabi, galit, magkaaway tayo or something parang ganun. Magsayaw po tayo ng bangag-bangag. Sumabay ka sa amin ng bangag-bangag, di ba?
In-approach ka ba namin na, oy, Chipmunk, sumabay ka sa amin, magbangag-bangag tayo, ganito, ganyan. Pinilit ka ba namin? Jutang ginina? Oh, pinilit ka ba namin kasi ang sinasabi mo, na hindi ko kasi napanood yung vlog, basta ito daw yung konteksto na hindi siya nag-agree sa ginagawa namin ni Spokes, yung aming bangag-bangag ngiwi-ngiwi. Jutang ginina, pinilit ka ba namin na sumayaw ka together? 'Di ba? Wala po kaming gano'n, nakita nyo sa live. In-approach mo ko. In-approach mo si Harry para ipakita sa mga DDS, sa mga supporter ng bayan na we're okay. Pwede na nga kitang pahiyain doon na plastic ka Hindi ko nga sinabi sa mga kababayan, mga palangga, hindi ko sinabi sa inyo na before the event, sinabihan niya ako na hindi ako pwede magbangag-bangag at hindi ako pwede magsalita laban sa mga Marcos. Dahil sabi ko nga, I will respect sila kasi nag-organize noon. Pinahiya ba kita? Okay, tutodo na natin yung kwento. Okay, may mga witness tayo doon. Ang daming nagreklamo sa akin. Ako ayoko mag-epal-epal dito. Sa dami ng eksena ko sa buhay, ayoko mag-epal-epal, ayoko mag-organize ng event. So yun nga mga kababayan, nagbangag-bangag. Tapos sinasabi mo hindi mo gusto. Alam mo, kung hindi mo gusto ang isang bagay, hindi mo dapat ginawa. Hindi kita pinilit, hindi ka namin pinilit para sumayaw ka kasama namin. Pero ipinakita mo sa viewers mo, sa followers mo, dahil takot ka ma-unfollow. Takot ka ma-unfollow ng followers ni Maharlika at ni Harry Roque. Kaya hinila mo kami, kunwari, sayaw-sayaw kang bangag-bangag for jutang gininang viewers. You are for views and for followers. So stop the BS na kasinungalingan. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, Duterte ka ba or Marcos ka ba o Bisaya ka? Okay? Dahil sa panahon ngayon, marami talagang traidor. Anong ginawa mo? Inaayos ko kayo. Nag-agree ka na makikipag-meet up ka sa ibang... Kasi prior to, nung pagdating ko dito palangga, nag-aaway-away na sila. Guys, hindi ko kilala yung mga organizers. Alam nyo, sa dami ng mga palangga na nag-approach sa akin, hindi ko po matatandaan lahat ng pangalan ninyo. So inayos namin. Pero bago ko pa ayusin sila na mag-meeting yung away-away nila, inayos na sila ni Spokes. Sabi ko, Spokes, kawawa naman. Sabi ko, nakikipaglaban tayo ng isa. Ano ba yung pinag-aawayan ng mga ito? Kasi wala akong idea sa away nila. Sabi ko, pwede ba once and for all ayusin natin to para to kay Pangulong Duterte? Alvin, napakasinungaling mo. Pumunta ka doon, nag-meeting tayo, nagkumpul-kumpul tayo. I hope may nakakita doon. 'Di ba? Pinipilit ko kayo, ay hindi na pala pinipilit. Pinakikiusapan ko kayo na mag-ayos kayo. Mag-meeting tayo, sabi ko, Spokes, baka pwede pang dalawang meeting, mag-mediate tayo kasi hindi po pwede nag-aaway ang mga ito. Anyway, pare-pareho lang naman tayong ng pinaglalaban. So ngayon, mga kababayan, may mga papangalanan natin yung mga palanggado na doon sila. Jessica, ando si Makabayan nandito. Tapos yung kasama namin, ito si Makabayan, hindi ko naman siya kalala, na-meet ko lang siya doon sa sa event at nagmagandang loob, dinadrive marami siya mga dinadrive, okay, na mga personalities, hindi lang kami. So mga palangga, ito yung chika. Okay, Chipmunk, wag mong lolokohin ang mga Duterte supporters at ang hindi ko lahat matanggap ang pambabastos nyo sa mga elderly, sa mga lalo na ang mga kababayan natin mga Bisaya dito sa The Hague. At itong mga palangga ko, whether they are anuman ang group nila, DDS, Maisog, kung anuman ang pangalan, they spend money, they spend their time, umaabsent sa trabaho para magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte, hindi para sa inyo. Jutang ginina, wag ninyong sabihin na dapat ay magpasalamat kami sa iyo. So nung meeting na po yun, balik tayo dun sa Duterte Street, nag-uusap-usap kami.
Ando doon ang SMNI. Nando doon ang dami doon. Yung iba, hindi ko naman kakalala eh. Sabi ko, ayusin na natin to. Sabi mo, Chipmunk, oo nga po eh. Sabi niya kasi yung ibang grupo, ganito. Sabi ko, wag nang ganun. Pag-usapan na natin. Alam ko naman, hindi naman tayo pwedeng hindi natin kailangan maging super friends o mag-BFF. 'Di ba? Kailangan lang nating maging civil tayong lahat para sa kay Pangulong Duterte dahil nakakalungkot